Isiniwalat na ang Katiwalian, Pangulo ng Pilipinas sangkot sa di umano'y paglustay ng reserbang ginto ng bansa. Saan napunta ang daan-daang toneladang ginto ng reserba ng Pilipinas? Ayon sa mga ulat, ang pamilya Marcos ang naglipat nito, at ang mga ebidensya ay hawak na ng mga awtoridad sa Hong Kong. Bago siya maaresto, inakusahan ni dating Pangulong Duterte ang kasalukuyang Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ang kanyang pamilya ng pagnanakaw at pagbebenta ng ginto ng bansa. Higit 100 tonelada ng ginto ay nawawala na umano. Lumabas ang ebidensya makalipas ang 2 buwan, isang whistleblower ang nagsumite ng malawak na dokumentasyon sa Hong Kong Monetary Authority, naglalaman ng detalye ng money laundering ng pamilya Marcos sa pamamagitan ng bentahan ng ginto. Ayon sa kanya, hawak niya ang ebidensya ng transaksyong umaabot sa 350 tonelada ng ginto, na may halagang higit $100 bilyon. Marcos family iniulat sa Hong Kong. Ayon sa opisyal na datos, ang reserbang ginto ng Pilipinas ay nasa 128 tonelada lamang noong nakaraang taon. Ang whistleblower ay nagbigay rin ng impormasyon tungkol sa mga offshore accounts ng pamilyang Marcos na makatutulong sa investigasyon. Noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., kilala siya sa matinding katiwalian. Bagamat namatay na siya sa Estados Unidos, ang kanyang asawa na si Imelda ay buhay pa, at ang buong pamilya ay aktibo pa rin sa politika ng Pilipinas. Tagalakad ng transaksyon, lumantad, sinasabing simula pa noong 1990s, hawak na ng pamilyang Marcos ang napakalaking dami ng gintong hindi malinaw ang pinagmulan. Ang whistleblower, na isa sa mga naging tagapamagitan sa mga transaksyon, ang ngayon ay lumantad. Ayon sa kanya, mula 2006 hanggang 2011, inutusan umano ni Imelda Marcos ang kanilang mga katiwala na magtayo ng mga shell company para ibenta ang ginto sa Europa at Amerika. Ang mga kita ay ipinasok sa mga pribadong bangko at hindi na matunton ang pinanggalingan o pinuntahan. Lantad na ngayon ang tunay na yaman, kung ikukumpara, tila mas marami pa ang personal na reserba ng pamilyang Marcos kaysa sa buong reserba ng bansa. Ang whistleblower ay posibleng maging susi sa pagbuwag ng iligal na yaman ng pamilya. Bakit sa Hong Kong isinampa ang kaso? Malamang dahil dito ginawa ang ilang bahagi ng money laundering, kaya mas kumpleto ang ebidensya. At kumpara sa ibang lugar, mas ligtas at patas ang pag-imbestiga rito. Imelda at ang mararangyang gastos, bilang anak ni Marcos Sr., hindi maaaring hindi alam ni Bongbong Marcos ang tungkol sa mga ginto. Noong panahong ibinebenta ang mga ito, siya ay aktibong politiko na, bilang gobernador at senador. Hindi sapat ang, hindi niya alam, bilang depensa. May mga kumalat na haka-haka noong kampanya, na kapag nanalo si Bongbong, ilalabas niya ang kayamanang ginto para sa pag-unlad ng bansa. Bagamat hindi napatunayan, marami pa ring naniwala at bumoto sa kanya. Kasaysayan ng katiwalian, kilala ang rehimen ni Marcos Sr. sa malawakang katiwalian. Ngunit habang lumilipas ang panahon, tila unti-unting nakakalimutan na ng publiko ang pinagmulan ng kanilang yaman. Matapos mamatay si Marcos Sr., si Bongbong lang ang miyembro ng pamilya na naroon. Ngayon, siya ay Pangulo, hanggang saan niya namana ang kasanayan ng ama sa paghakot ng yaman. Noong nakaraang taon, biglang nagbenta ng 25 toneladang ginto ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Nang tanungin kung bakit, sagot nila'y bahagi raw ito ng kanilang strategic reserves. Ngunit hindi tumugma ang mga ulat at walang masusing investigasyon ang sumunod. Duterte versus Marcos, matatanda ang bago siya maaresto, si Duterte ay nagbintang sa pamilyang Marcos na ninakaw ang kayamanan ng bansa. Wala siyang naipakitang matibay na ebidensya noon, at itinanggi ito ng gobyerno. Ngunit ngayon, may lumantad na testigo. At habang papalapit ang midterm elections, unti-unti nang sumasabog ang mga minang itinago ng pamilyang Marcos. Ang tanong, kakayanin pa ba ni Bongbong ang bigat ng mga lumalabas na iskandalo? Isinulat noong 7 ng Mayo taong 2025.